sa inyong lahat. Narito po ako, kasama ko po ang isang social entrepreneur upang magbigay ng kanyang ideya at inspirasyon sa atin. Maaari mo po bang ipakilala ang iyong sarili? Magandang hapon po. Ako po si Delicia Camacho, 65 years old. Isang nanay, isang lola na may asawa at mga anak. Thank you po. So, magsisimula po ako sa pagtatanong kung paano po ba ang iyong negosyo nagsimula? At ano po ito? Nagsimula ang negosyo dahil may mga kapatid ako na sa ibang bansa na may mga damit na mga talaga magaganda at pwedeng pagkikitaan. Unang-una, isa rin ako sa mahilig sa damit, sa mga ukay-ukay. So, nag-interest ako na i-grab ito dahil unang-una, imported siya, maganda, at talagang makikita mo talagang ma-attract ang taong bibili nito. So, ano po ang business niyo? Ito po ay mga used clothes, ukay-ukay, ibig sabihin, sari-sari, may bag, may sapatos, may mga damit, pambata, medyas, lahat po nang hahanapin nyo ay narito po sa ukay-ukay na ini-endorso ko. So, ano po ba yung mga suliranin sa lipunan ang inyong natugunan sa pamamagitan ng inyong negosyo? Unang-una, sa aking pagtitinda, syempre hindi ko naman makakayanan, so naghahanap ako ng makakasama. So, ibig sabihin, binabayaran ko rin sila, 2 o 3, isa rin yun na nakakatulong sa kanila. Pangalawa, sa aking pagtitinda, nakikita ako rin ang kaibahan dahil bukod sa may nagagamit ako, patuloy na nagbibinta din ako at pagkatapos noon, binababaan ko hanggang sa huli ay pinamimigay ko na lang. Pero, parang tapos na, ibig sabihin, nakuha ko na yung punan. So, parang natutugunan mo po yung kahirapan ng mga sa komunidad po. Parang gano'n. So, ito po yung pangatlo. Ano ang naging inspirasyon mo para ma-come up o itayo ang negosyong ito? Ang inspirasyon ko ay talagang hilig ko ang business. So, naisip ko na ito nga ang bagay, ang gusto ko kasi mahilig ako sa daldal eh. Madaldal ako, so gusto ko yun mag-alok na, ay, ito maganda, bagay ito sa'yo. Parang akala mo pangit, pero pag sinuot mo, maganda pala. So, gusto ko po yung ganitong kasi para na-express yung pagsasalita ko. Kumbaga. Po, ano ang naging epekto ng iyong negosyo at serbisyo sa komunidad? Yung magandang epekto. Siyempre maganda sabihin natin. Maganda dahil kumbaga dyan na rin namin kinukuha yung aming pang-araw-araw. Tapos, nakakatulong ako sa mga kasama kong kinukuha ko para magbantay. Nakakatulong din ako sa mga anak ko, sa mga apo ko na nag-aaral. So, bukod doon, nakapag-isip kami na dagdagan yung negosyo. So, may another negosyo, may kinikita pa kami bukod sa ukay-ukay. So, next po, paano ninyo tinitiyak na may kita pa rin ang inyong negosyo habang tumutulong po sa iba? So, nakikita ko na hindi naman siya nalulugi kasi ang unang bintahan kasi talagang parang pinapantayan ko yung parang bago na presyo. Sa susunod, binababaan ko hanggang sa yung pinamimigay ko. Pero hindi ko basta-basta i-dispose yung kung wala akong kinikita. So, parang minumonitor ko rin yung lahat ng mga kinikita ko or mga ibinibenta ko. Opo, bago ibigay na lang pag meron na pong kita. So, ano po ba yung mga pinakamalaking hamon na inyong hinarap bilang isang social entrepreneur? So, sa larangan ng ukay-ukay, kasi nga laganap ang maraming kompetensya. Dati ikaw lang, sa'yo lang yung magaganda, tapos dumating yung iba na na nagtitinda din. So, isa rin yung, kumbaga,
balakid or ano sa aking negosyo. Pero hindi ako kumbaga hindi ako nagpatinag, patuloy akong itinatayo at itinataguyod ko rin yung ganong hanap buhay. Kasi yun ang simulan ko. So, sino-sino po o paano kayo pumipili ng inyong mga tinutulungan sa pamamagitan ng inyong negosyo? So, kasi kilala ko naman ang mga tao dito sa kapaligiran ko, mga kapitbahay ko, especially sa church, kung sino talaga nangangailangan. So, doon ko ibinibigay sa mga taong kapuspalad, wala talaga maibili. Nakikita ko yung pananamit nila na talagang mayroon din naman ako pwedeng ibigay. Ayun, naibahagi ko sa kanila. So, paano po o ano po ang inyong payo na maibibigay sa mga gustong magsimula bilang social entrepreneur na katulad ninyo? So, ang payo ko lang at encourage ko sa kanila na anuman ang kanilang pagsimulan ng kanilang hanap buhay, kumbaga, andyan yung, siyempre, pag-pray mo muna at talagang makipagtulungan din, kunwari, sa asawa mo, sa mga anak mo, kumbaga, corporate ka mo sa pagtayo ng isinegosyo. Magtulungan ka mo, halimbawa, tindahan, hindi naman pwede nga isa lang ang tao, pero kinakailangan may mga kasama gid. So, kailangan gid sa isang pamilya gid ang magtutulungan para ang negosyo. Okay, teamwork po. Okay. So, ano po ba yung plano ninyo para sa inyong enterprise sa susunod na 5 taon? So, ang plano, kung stable na yung mga napagsimulan namin, syempre, yung aming mga pinagsimulan, pwede namin ipamana sa aking mga anak. Dahil nakikita ko naman na ito ay talagang kikita ka at talagang kapag pakinabang din naman sa kanila, so maari kong kumbaga imana ko sa kanila habang medyo bata pa, kumbaga ibahagi ko sa kanila ang mga strategy kung paano mag-handle ng isang negosyo. Thank you po. So ngayon po, binigay po ni Auntie Del ang kanyang insights para po sa atin lahat para matutunan po natin kung paano po ang magtayo ng negosyo na may puso. So, salamat po Auntie Del sa pagpapaunlak ngayong oras na ito upang magkaroon din po kami ng idea kung paano po maging social entrepreneur.